Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, paunang mensahe po ninyo ay clean it up. Ayan. So, dito Libra, sa clean it up energy, maaaring ang iba sa inyo dito, talagang ang gusto ninyong gawin ngayon, maglinis, no? Siguro paglilinis ng inyong paligid, ng inyong living space, office space, yung gano'n, no? Kaya it is about time na to clean up your life, no? Yung mga tao or bagay, sitwasyon siguro na hindi na nagsiserve ng highest good ninyo. So, panahon na din para i-release ninyo yan. Mga bagay din sa paligid ninyo na hindi nyo naman napapakinabangan na, pero pwede pang mapakinabangan ng iba, 'di ba? So, it's better to, to donate, 'di ba? Or ibigay natin sa mga tao na mas makakapakinabang pa dyan, 'di ba? Rather than nandiyan sa paligid natin at nakakalat, 'di ba? Or ibenta kung talagang bagong-bago pa or brand new talaga, 'di ba? So, depende sa inyong sitwasyon. But you are making room, no? Sa buhay ninyo, sa sarili ninyo, sa living space ninyo. You're making room now for something new. We have exchanging gifts. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo dito, very generous at this time. At ang maganda rin, kasi while you are sharing your blessings with others, siguro meron din parte kayo, ibang parte din sa buhay ninyo na kayo din yung nangangailangan ng tulong, no? So siguro kayo din yung hihingi ng opinion, or kayo yung hihingi ng physical help, no, from other people, yung ganun ba, no? At in some areas, no, kayo yung magbibigay, siguro ibibigay ninyo resources, oras ninyo, pakikinig ninyo, yung ganun, pero kayo nangangailangan din kayo ng tulong, no, in other forms. We have by the book. Ayan. Sumusunod talaga kayo. You're abiding citizen. No? Libra, which is really good. Kasi proud kayo, no, sa sarili ninyo for being masunurin sa batas, masunurin sa rules. Yung gano'n. And even rules sa bahay, tradisyon, parang sinusunod nyo yan. Rules sa eskwelahan or sa trabaho, masunurin kayo dyan. And even the law of the universe, no, sumusunod kayo. Katulad nito, na exchanging gifts, this is the law of the universe, no? This is the giving and receiving, the law of giving and receiving. So, nandiyan kayo, no? At sinusunod ninyo yan. Number 16, all that glitters. Ayan. So, this is a reminder for you na hindi lahat ng makinang ay gold, no? Hindi lahat ng makintab ay gold, no? Or diamond, 'di ba? Kaya mahalaga sa lahat sa atin dito na tayo, yung bang hindi tayo nagre-rely sa kung ano lang nakikita ng ating naked eye. Kasi nga hindi lahat ng nakikita natin sa surface as yun na yun, no? That's not it, no? Hindi pa yan ang lahat-lahat. Kaya kailangan natin kilalanin pa, lalo-lalo na kung tao, 'di ba? Kilalanin natin mabuti bago natin pagkatiwalaan, kung mga opportunities man yan. Titingnan natin mabuti ano ba ang nakapaloob sa mga opportunities na yan, 'di ba? Yung mga ganon. We really need to dig deep into it para mas malaman natin kung ano nga ba ang what it's all about, 'di ba? Yung ganon. At hindi tayo madideceive, hindi tayo maluloko. So, we have fork in the road. Maybe meron kayong pagdedesisyonan, pero nalilito pa kayo. No? Maybe hindi pa enough yung information na hawak ninyo. Maybe hindi pa kompleto yung mga impormasyon na hawak ninyo at pagbabasihan ng inyong desisyon. Ano? So, maaaring kailangan pa ninyo dito na magtanong-tanong pa. You may need to gather facts pa, gather more information, no? Para kayo ay makapag-desisyon. What else we have? Good to be fair. Ayan. So, siguro,
Kaya din, inaantala din siguro ninyo ang pagdedesisyon because you wanna make sure, no, na magiging patas lang at tama, makatarungan ang inyong magiging desisyon. So, which is really good, 'di ba? Ako, hindi naman ito nagmamadali na sitwasyon. Kailangan pag-aralan talaga. Kailangan masiguro na tama at magiging maayos at patas para sa lahat, beneficial for everyone, hindi lang sa sarili ninyo, ay talagang maganda rin naman, 'di ba? So that's good. What else? We have time to go. Ayan, Libra, for some of you, it's time to go. It's time to release something. And isa pa yan, ano, yung pag-let go, it's very easy. Easy said than done, no? Kaya siguro din, ang iba sa inyo, ito din, no? Yung sitwasyon na nahihirapan kayong pagdesisyonan if you are really going to let go, to release, no? Something or someone sa buhay ninyo, kaya siguro alam mo yun, yung nagtitimbang-timbang pa kayo. You're still weighing things out, no, Libra? So, that's good as well. Kasi para wala talaga yung pagsisihan. Pero, dito, so it's time to go. Ibig sabihin, nandiyan na kayo sa sitwasyon na parang kung sino man ang iiwanan ninyo dito or kung ano man ang iiwanan ninyo dito, kailangan na ninyo talagang iwanan kasi hindi na yan best para sa'yo. Hindi na yan makakabuti para sa iyong sitwasyon. Hindi na yan wala nang silbi, kumbaga, sa'yo na maganda. Kaya kailangan mo nang iwanan. We have orphan. Yan ang iba sa inyo siguro feeling isolated or probably ina-isolate ninyo ang sarili ninyo. Maaaring related yan dito sa time to go and the fork in the road. Kaya siguro ninyo din ina-isolate ang sarili ninyo because you also want to, you also want to think. 'Di ba? Gusto ninyo na mag-isip, gusto ninyo na mapag-isa para din na makapag-isip kayo ng mabuti, para makapag-desisyon kayo ng mabuti, 'di ba? So that's why you also want to be by yourself, no, Libra? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.